Noong bata pa po ako, sabi ni Mama, wala raw akong mararating sa buhay dahil malas raw ako at isang salot sa buhay niya. Nagbigay yun na malaking lamat sa puso ko dahil sa murang edad pa lang, naranasan ko agad na itakwil ng sarili kong ina. Sir Mar, pakitago na lang po ako sa pangalang Doming. Gusto ko lang pong sabihin na produkto po ako ng isang kahalayan na ginawa sa mama ko ng kanyang stepfather. Noong 15 anyos pa lamang siya. Masasabi ko pong nakuha naman ni Mama yung hustisya na para sa kanya. Dahil nakulong ang stepfather niya, na tatay ko. At doon na rin yun pinawian ng buhay. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, ay hindi pa rin ako tinanggap ng mama ko. Noong nagdadalang tao siya sa akin, sabi ni Lola, kung ano-anong gamot na pampalaglag ang iniinom niya para lang hindi ako tuluyang mabuo sa tiyan niya. Kaso sobrang higpit ng kapit ko. Noong nagkamuwang na ako, hindi ko alam kung bakit niligtas ako ng Panginoon. Hindi ko rin alam kung anong purpose ko sa mundong ito. Sir Mar, pagsilang ko pa lang, kahit tawakan at kargahin ako, hindi ginawa ni Mama. Si Lola lang ang matyagang nag-alaga sa akin, na nanay ni Mama. Noong nagkaisip ako, puro panlalait at galit ang pinadama ng mama ko. May kakarampot na pagmamahal ay pinagkait niya sa akin. Sabi niya pag tinitignan niya ako, para daw gusto niya akong durugin ng pinong-pino dahil nakikita niya raw ang mukha ng demonyo kong tatay sa akin. Hindi ko naman po siya masisisi kung bakit ganun na lang niya ako itrato. Grabing trauma kasi ang binigay ng tatay ko sa kanya. Pero iniisip ko na hindi ko naman siguro deserve yung galit niya dahil isa lang naman akong bata na walang kasalanan sa nangyari sa kanya. Ang pinaka naging sandalan ko lang sa bahay ay ang lola ko. Parehas galit sa amin si Mama. Sinisisi niya rin si Lola sa nangyari sa kanya. Sa tuwing na pagdidiskitan ako ni Mama na pagalitan at paluin, si Lola ang laging nagtatanggol sa akin. Palagi niya sinasabi kay Mama na wala akong kasalanan sa nangyari sa kanya. Huwag niya raw ibuntong sa akin yung galit niya sa tatay ko. Pag sinasabi niya yun, siguro natatauhan panandalian si Mama. Kasi bigla siyang titigil at maglalakad na lang palayo. Kaya sobrang laki ng pasasalamat ko sa lola ko. Dahil kahit papaano ay napapanatag ako dahil nakakaramdam ako ng pagmamahal at aruga. Isang araw, habang kumakain kami ng tanghalian, hindi ko sinasadyang masagi at may tapon ang tubig sa baso na inuman ko. Galit na galit si Mama. Kinuha niya yung walis tambo na nasa sulok at pinaghahampas yun sa akin. Iyak ako ng iyak dahil sa sobrang sakit. Natigil na lang si Mama nang awati na ito ng lola ko. Punong-puno ako ng latay sa katawan noon. Pero pagtapos ng pisikal na pananakit, sinundan naman niya yun ng emosyonal. Sabi niya, wala nang araw akong pakinabang, nagsasayang pa ako. Pero hindi yun nagpabago sa buhay ko. Yung sunod na sinabi niya, naging mitya ng kamalasan na nagbabad siyang kumapit sa akin. Sir Mar, sinumpa po ako ng sarili kong nanay. Pero wala siyang ginamit na kung anong orasyon. Sinambit niya lang yun sa akin. Sabi niya sinusumpa niya raw na walang taong tatanggap sa akin. At ipinapanalangin niya na sana lahat ng lalapit sa akin ay siguradong mamalasin. Tumatak po yun sa isipan ko. Isang taon matapos nun, na-stroke po si lola ko. At ilang linggo lang ang lumipas, binawian na ito ng buhay. Sobrang lungkot ko noong mga panahon na yun. Takot na rin ako dahil wala nang magtatanggol sa akin kay Mama. Sobrang mahal ko ang lola. Noong time na yun, sinisisi ako ni Mama sa pagkamatay niya. Dahil daw sa kamalasan na taglay ko, kaya binawian ng buhay ang lola ko. Naisip ko na baka nagkatotoo yung sinabi sa akin ni Mama, na mamalasin lahat ng malapit sa akin. Magmula nung mamatay si Lola, mas lalong naging dilubyo ang buhay ko kasama si Mama. Halos araw-araw niya ako pinapalo at sinasabihan ng masasakit na salita.
10 taon ako nung lumayas ako sa bahay. Hindi ko na kayang tanggapin yung mga masasakit na salita na sinasabi sa akin ni Mama. Umalis ako ng bahay. Hindi ako umasang hahanapin pa ako ng nanay ko. Nabuhay ako mag-isa sa lansangan. Tumiskarte na lang ako para makakain sa araw-araw. Nanlimos ako sa kalsada. Naging parking boy at naging kargador sa palengke para lang mabuhay. Tinatagan ko na lang yung loob ko. Alam kong aayon din sa akin ang panahon. Meron akong naging kaibigan na kasing edad ko rin noong mga panahon na yun. Tawagin na lang po natin siyang Gab. Nakilala ko lang si Gab sa palengke. Parehas kaming palaboy at parehas rin kaming nagbubuhat ng mga gulay na dinideliver sa mga vendor. Naging malapit kami sa isa't isa. Halos araw-araw kaming magkasama. Sabay pa kami kumakain noon. Hanggang sa pagiging parking boy ay magkasama pa rin kami. Sir Mar, namatay po si Gab. Isang umaga hinanap ko siya kasi hindi siya dumating sa parking. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na wala na pala ito. Ang sabi na tulog lang daw siya pero hindi na muli pang nagising. Nabigla ako sa nabalitaan ko na yun. Noong time na yun, tinatanong ko yung sarili ko kung may kinalaman ba yung sumpa na binigay sa akin ni Mama. Kasi sobrang lakas ni Gab at bata pa siya para mamatay na maaga. Hindi mawala sa isip ko yung sumpa kasi 2 tao na ang naging malapit sa akin ang namatay. Noong dumating si Ate Rona sa buhay ko, dito ko na nakumpirma na totoo yung sumpa ni Mama sa akin. May nakilala po akong babae habang nagpa-parking. Itatago ko na lang po siya sa pangalang Ate Rona. Isa po siyang social worker. Lumapit siya sa akin at tinanong kung saan ako nakatira at bakit nagtatrabaho ako roon. Kinuwento ko naman sa kanya yung buhay ko. Sabi niya gusto niya raw ako isama sa trabaho niya. Sa DSWD daw. Pero tumatanggi ako sa kanya. Nagpursige si Ate Rona na makumbinsi ako. Araw-araw niya akong pinupuntahan kung saan ako Palagi siya may dalang pagkain sa akin. Palagi niya pa ako binibigyan ng pera. Dahil sa ginagawa niyang yun, nakumbinsi niya rin akong sumama sa kanya. Dinala niya muna ako sa opisina nila. Ilang araw akong namalagi roon. Tapos dinala niya naman ako sa isang childcare shelter. Doon ako namalagi. Naging maayos naman ang lagay ko roon. Dahil hindi ko na kailangan dumiskarte ng pangkain. Libre ko yun nakukuha doon. Binibisita naman ako ni Ate Rona. Lagi niya ako kinakamusta. Tapos palagi niya pa rin akong dinadalhan ng pagkain at binibigyan ng pera. Ang dami ko na nga pong naipon nun dahil sa binibigay niyang pera sa akin. Ilang buwan nang lumipas, isang malungkot na balita ang natanggap ko. Ang sabi ng isang staff sa shelter, wala na raw si Ate Rona. Naleptos raw ito dahil lumusong sa baha. Napaiyak po ako nung marinig ko yun. Hindi ko matanggap na wala na si Ate Rona. Sobrang laki ng naitulong niya sa akin. Sa pagkakataong yun nakumpirma ko na yung sumpa sa akin ni Mama ang dahilan ng kamatayan ng 3 taong naging malapit sa akin. Ilang taon nang lumipas, nakatapos ako ng pag-aaral sa ALS. Nakamove on na rin ako sa kamatayan ni Ate Rona. Pinangako ko na lang sa sarili ko na hindi na ako magiging close sa kahit na sinong tao. Fast forward po, gumanda yung buhay ko. Nagkaroon ako ng maayos na trabaho. Nabibili ko na rin yung mga pangangailangan ko. Sir Mar, naging matagumpay naman po ako sa pangako na hindi na ako magiging close sa kahit na sinong tao. Pero noon dumating sa buhay ko si Elaine, hindi ko napigilan na baliin yung pangako na yun. Naging kasamahan ko sa trabaho si Elaine. Nahulog ako sa kanya. Gusto ko siyang kilalanin pa ng lubusan. Nainlove ako ng todo, Sir Mar. Kaya nanligaw ako sa kanya. At naging nobya ko naman po si Elaine. Noong time po na yun,
Aware pa rin ako sa panganib na hatid ko sa taong mahal ko. Kaya ang ginagawa ko po ay palagi ako nakadikit kay Elaine. Naging selfish po siguro ako dahil hindi ko sinasabi sa kanya na may sumpa ako. Siguro dahil ayoko lang mawala sa akin si Elaine. Minsan nasasakal na po siya sa akin kasi halos oras-oras ko siya tinatanong kung okay lang siya at kung safe ba siya. Dahil doon, parang nagigilty ako. Kaya sinabi ko na lang din yung dahilan kung bakit ako ganun. Hindi naman natakot si Elaine sa sinabi ko. Sabi niya, may kilala raw ang mama niya na isang manggagamot. Ipapakonsulta niya raw ako kung totoong may sumpa nga ako. Sir Mar, pumunta kami doon sa sinabi ni Elaine na manggagamot. Kasama namin yung mama niya. Pagdating namin doon, pinakilala kami ng mama ni Elaine sa manggagamot na tawagin na lang po nating Manong Kabo. Sa unang tingin hindi siya mukhang manggagamot dahil sobrang formal nito manamit. Unang kita pa lang sa akin ni Manong Kabo, sinabi agad niya na may nakasunod raw sa akin na itim na usok. Nakakapit raw ito sa likod ko. Dagdag niya pa, hindi raw ito basta-basta usok lang. May kalakip raw itong isang mabigat na presensya. Sir Mar, nalaman ko kay Manong Kabo na isinumpa pala ako ni Mama sa isang demonyo. Sabi niya, demonyo raw yung nakakapit sa likod ko dahil nakikita niya raw yung hulma ng ulo na may hugis ng sungay. Nagalit ako kay Mama kasi hindi siya nakontento sa pagpapasakit sa akin. Nilagyan niya pa ako ng demonyo. Ang sabi ni Manong Kabo, hindi raw niya matatanggal ang demonyong nakakapit sa akin. Hindi raw albularyo ang kailangan ko, kundi pare. Bigla akong naalala na hindi pala ako pinabinyagan nila Lola nung bata ako. Kaya ang naisip ko agad na solusyon ay magpabinyag. Sir Mar, noong linggo din na yun, nagpa-schedule kami agad ni Elaine ng binyag sa isang simbahan na malapit sa amin. After po noon, parang gumaang yung pakiramdam ko. Parang nawala lahat ng bigat sa katawan ko. Naging malapit po ako sa Diyos. Linggo-linggo po ako nagsisimba kasama si Elaine. Ilang taon ang lumipas nun, nabalitaan ko sa kamag-anak namin na may pamilya na pala si Mama at may anak na ulit ito. Wala na po akong communication kay Mama dahil galit pa rin ito sa akin. Hinihiling ko lang na sana mawala na yung trauma ni Mama sa nangyari sa kanya noong bata pa siya. Sa kabila naman po ng lahat ng ginawa niya sa akin, hindi pa rin ako nagtanim ng galit sa kanya dahil siya pa rin naman ang nanay ko kahit na hindi niya ako itinuring na anak. Ngayon po sir, maayos na ang buhay ko kasama ang asawa ko na si Elaine. May isa po kaming anak na magtatatlong taong gulang na ngayon. Nagpapasalamat lang ako sa Diyos dahil ipinakilala niya sa akin si Elaine. Kung hindi dahil sa kanya, ay baka habang buhay lang akong nag-iisa at baka patuloy na kumapit sa akin ang sumpa ni Mama. Hanggang dito na lang po ang kwento ng buhay ko. Maraming salamat po sa inyo, sir, at magandang gabi po.